Na-bless ba kayo sa inawit natin? Praise the Lord. Pakita mo naman sa katabi mo na na-bless ka. Ayan. Sabi mo sa kanya, na-bless ako sa ating pagpupuri at pagsamba. Ngayon po ay gaya ng aking nabanggit sa aking panimulang panalangin na itong December 29 is the last Sunday of this year 2024. At ilang araw na lang, tayo po ay magpapalit na ng Gregorian calendar year. At yan ay ang papasok na year 2025. Gunitain mo ang mga bagay na iyong ginawang na pananilbihan itong year 2024. Yung ginawa mong paglilingkod sa Diyos. Okay ba? Katanggap-tanggap ba sa Panginoon ang iyong ginawang paglilingkod o pagpapagamit o pagsamba itong taong 2025? O nakita mo na mukhang kulang. Hindi ko na ibigay ang mahusay kong paglilingkod o pagsamba sa Panginoon. Kaya ang paksa natin ngayong umaga ay makikita natin diyan sa harapan paano ang tamang paglilingkod sa Diyos sa darating na taong 2025. Sapagkat kung nakita mo na mukhang kulang, it's not enough, yung ginawa mong paninilbihan sa Panginoon itong taong ito. I-try mo na maibigay mo ang best sa darating na taon. At ngayon, kapatid, ay tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Papaano ang tamang paglilingkod o tamang pananambahan, tamang pagpaparangal sa Diyos sa taong ito na 2025. Kailangan natin ng guidance, ng gabay mula sa salita ng Diyos upang maging katanggap-tanggap sa Panginoon ang gagawin nating paninilbihan. Alam naman natin na mapanganib ang panahon natin ngayon. Napakaraming giyera na nagaganap, lalo na sa lugar ng Middle East. Buti na lang hindi tayo nakatira sa lugar na yun. Kung nagkataon, kung makakatulog pa tayo. Dahil laging may parang mga Scud missiles doon sa air ng Middle East. Mula sa Houthis, mula po sa Israel, at mula pa sa Lebanon, o kaya ay manggaling sa Syria, o sa anumang lugar. Talagang magulo. At yan ay isa sa mga palatandaang binigkas ng ating Panginoong Hesus. Nang tanungin siya ng kanyang mga alagad, kailan po ba ano po ba ang tanda ng inyong pagparito at ng katapusan ng mundo? At isa sa mga binanggit ng Panginoong Hesus ay magkakaroon ng kaguluhan, magkakaroon ng giyera at mga alingaw-ngaw ng giyera. So dito, sa pag-aanalisa natin sa nangyayari sa buong mundo, talagang yung pagdating ng Panginoon ay nalalapit. At sa pagbabalik niya, masumpungan tayong tama ang paglilingkod natin na ginagawa para sa Diyos. Sapagkat previously, last December 1, ay na-preach ko sa inyo rito about the second coming of the Lord Jesus Christ. Na ang kukunin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik ay yung nahahanda na mananampalataya, prepared. Ngunit yung hindi preparado ay daranas ng judgment dito sa mundo. At yan po, yung December 1 preaching na yan, ay nang i-check ko sa YouTube, halos lahat ng churches sa buong Pilipinas, ang mensahe pala is about the second coming of Jesus Christ. Kaya nung sabihin sa akin ni Pastor Jace, lahat pala ng topic nung December 1 na yun, about the second coming. Sabi ko, tignan ninyo, talagang si Lord ang siyang sa atin ay gumagabay. Hindi tayo naiwan doon sa mga topic o paksang ipinipreach, maliliit o malalaki mang mga Christian fellowship.
iisa ang paksa patungkol sa pagbabalik ni Kristo. Kaya ngayon, year 2025, di natin alam kung itong taong ito ay darating na ang Panginoon. Kaya kung hindi natin ine-expect, dahil wala nga pong nakakaalam ng eksaktong petsa, eksaktong oras kung kailan darating ang ating Panginoon. Inilarawan siya ng Panginoong Yesus yung biglaang pagdating ng malaking baha noong panahon ni Noah. Sabi niya, ang pagbabalik ng anak ng tao ay matutulad sa biglang pagdating ng baha. At ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa, nagkakaroon ng pagsasaya, hindi nila nalalaman na bigla na lamang dumating ang baha. At tinangay ang lahat ng tao ng baha na yon. So, yung pagbabalik ni Kristo ay dalawa palang bahagi yan. Kukunin niya ang mga tunay na nakahanda, ngunit yung mga hindi prepared na mga tao sa pagbabalik niya ay makararanas ng kaparusahan. Kaya importante na atin pong pag-aralan ang preparasyon natin kung dumating man ang Panginoon sa darating na 2025. Naalala ko sa isang television program ni Sid Roth, Supernatural. Si Sid Roth ay isang Hudyo. Isang Jewish messianic believer. Naniniwala kay Jesus. Mayroon siyang television program, international. At may mga naging guest siya na dalawang mga lalaki na nag-aral patungkol sa mga ilang signs sa Bible. May mga code, hidden code daw ang Bible. At yan ay pwedeng madetermina. Hindi man eksakto, pero pwede mapag-alaman ang pagbabalik ni Kristo. At alam niyo, yung isa doon ay nagsabi, it's probably year 2025 ay babalik si Kristo. Nagpaliwanag siya, nagbigay siya ng kanyang mga opinion about it. Yung isa naman ay between 2025 to 2033 ata o 32. So, yan po kapatid, ay mga bagay na kailangang i-consider natin bilang mananampalataya. Dahil pare-pareho tayong mga mananampalataya naglilingkod sa Diyos. At lahat tayo ay umaasa na si Kristo ay babalik at sa pagbabalik niya ay kukunin niya tayo. Paano kung hindi ka makuha sa pagbabalik ni Kristo? Hindi ba? Kaya kaming mga mangangaral ay mayroong ganitong hangarin na lahat tayo sa kanyang pagbabalik ay handa na kunin ng Panginoon at dalhin sa kanyang kaharian upang sa paglipol niya sa mga tao dito sa mundo sa pamagitan ng apoy. Tutupukin kasi ang mundong ito ng apoy. Lahat ng ari-arian ay matutupok ng apoy. Lahat ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, mga taong hindi sumusunod sa mabuting balita, ay ang sabi ay makakaranas ng kaparusahan ng apoy buhat sa Panginoon. Hindi sinasabing hindi naniniwala sa mabuting balita, yung hindi sumusunod. Kasi pag sinabing hindi sumusunod, pwedeng believer siya, kaya lang hindi sumusunod sa Panginoon. Kaya yung mga hindi kumikilala, unbeliever talaga yun. Ito naman, dalawang uri, mga hindi kumikilala sa Diyos at mga hindi sumusunod sa mabuting balita. Yung mga hindi kumikilala, yan yung mga taong hindi laman ng simbahan. Di ba? Yan ang mga laman ng Manila Jockey Club at Santa Ana Racetrack. Yan ang mga laman ng tupada. Okay? Yan. Sabi mga hindi mananampalataya, pag araw ng linggo, nasa mga ibang lugar. Pero yung mga taong kumikilala sa Diyos, nasa church. Kaya lang sa church, hindi lahat naman ay sumusunod sa mabuting balita. Kasi ang mabuting balita, ipinapayag si Jesus, tagapagligtas at Panginoon. Pwedeng tagapagligtas niya, ngunit hindi niya Panginoon sa buhay niya. Magkaiba kasi yung tagapagligtas at Panginoon eh. Yung tagapagligtas, nagtiwala ka na siya ang magsisave sa'yo.
At iba naman yung kinilala mo siyang bilang Panginoon, magpapasakop ka at magpapailalim sa Kanya. Ikaw ang Kanyang, ika nga ay slave at siya ang iyong amo. So, pag hindi ka sumunod sa mabuting balita, isa sa mga sinasabi sa, ano yun, nasa 2 Thessalonians yun, chapter 1. Kaya mahalaga pong malaman natin yan. Kaya ngayon, ang ating paksang tinatalakay, ano ang tamang paglilingkod sa Diyos sa darating na 2025? Who knows Jesus Christ may come sa year 2025? At least hindi nyo ako masisi na nang dumating si Christ na iwang ka rito, nagulat ka na lang, nagsiwala na ang mga kapatiran, puntahan kayo sa mga bahay, di na ninyo matagpuan. Nawawala sila bishop, sila pastor, ang mga leaders nyo, mga workers, nawawala sila. Eh siyempre, inisip mo baka dumating na ang Panginoon. Si pastor kasi hindi nangangara ng patungkol sa paghahanda sa amin. Eh wala kayong makaikatuwiran sapagkat ngayon ay ilalatag ko sa inyo ano ang tamang paglilingkod sa Diyos sa darating na 2025. At ang gagamitin nating teksto ay ang aklat ng 1, Kabanata 12, talatang 1 hanggang 11. Okay, kaya kung may Bible kayo, pwede niyong buksan ang inyong Bible. Mabuksan mo lang ninyo, kapatid, ay sa isang taon ng Bible ay napakalaking kagalakan na yan sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay may Bible, buksan mo ngayon yan. At maaaring first time mong mabuksan ang Bible mo ngayon sa John chapter 12, verses 1 to 11. Ano ang sabi dito? Basahin natin. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betania, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Next slide. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi iyon ni Judas hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Next slide natin. Wala na. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya. Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga duka. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Nabalitaan na maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania. Kaya't nagpunta uli sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro. Sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humiwalay na sa kanila at sumampalataya kay Jesus. Napakagandang teksto ang ating gagamitin upang matutunan natin ang tamang paglilingkod sa Diyos sa darating na taong 2025. At dito po ay nabasa natin, mga kapatid, ang John 12, 1 to 11, at para makita ninyo ang iba pang mga ilang bagay na pwedeng karagdagang kaalaman kung ano yung nangyayari sa event na yan, ay mababasa nyo yan sa aklat ng Mateo 26, talatang 6 hanggang 13, at sa aklat ng Marcos 14, 3 hanggang 9. Iba naman ang pagkakasulat ni Mateo at iba naman ang pagkakasulat ni Marcos sa iisang event na yan na kung saan ang Panginoong Yesus ay pararangalan ng magkapatid
na Mary, Martha, and Lazarus. Iisa ang pangyayaring yan na naganap. Ngunit bawat isa, pag binasa ninyo yung ibang mga book sa Bible, ay nakapagdadagdag po ng kaunawaan sa buong pangyayari. At sa pangyayari pong ito, kapatid, ay para po tayong nanonood ng isang dula o ng isang programa sa telebisyon, mga kapatid, o isang pelikula ang ating pinapanood dito sa event na ito. Dahil yung uri ng passage na ito is not a discursive passage but a narrative passage. Dahil narrative siya, kaya para siyang istorya, no? Na may istorya, parang drama series, kapatid, na ating pinapanood. At ipinakita po sa pasimula ng eksena na ang setting ay nangyari sa tahanan ni Simong Ketungin. Si Simon, na isang ketungin, siya po ang may-ari ng tahanang iyon na nirerentahan ng tatlong magkakapatid, Mary, Martha, and Lazarus. At meron pong isang pagpaparangal na gagawin sa ating Panginoong Hesus, gaya ng nabasa natin sa 1:12 talatang 2, na kung saan ang sabi ay naghanda sila ng dinner para kay Jesus at tumulong si Martha sa pag-serve nito kasama ni Jesus sa kainan si Lazarus. So dito ay nakita natin na yung pong event na ito ay pagbibigay ng parangal o honor sa ating Panginoong Jesus bilang pagpapagaling niya dito sa kanilang kapatid na si Lazarus. Hindi lamang pagpapagaling, himalang ginawa ng Panginoong Jesus dahil sa John chapter 11, alam natin, bago mag-12 ay 11 muna. Sino nakakaalam yon? Bago ang 12 ay 11 muna. Amen? Kalimutan mong katabi mo, sabi mo, bago ang 12 ay 11 muna. Kaya dyan sa John chapter 11, ay mababasa natin na binuhay ni Jesus si Lazarus. Kasi namatay na yun eh. At dahil po tuwang-tuwa ang magkapatid na Mary and Martha, naghandog sila ng parangal o pagpupugay, pagkilala o pagsamba sa Panginoon. Ito ay tinawag nilang dinner party. Meron silang fellowship at may kainan. Okay? At nakita ho natin dito, mga kapatid, ay ipinapakilala ng John chapter 12, 1-10. May 5 characters. Ang una ay si Martha na binabanggit dito sa verse 2. Ang sabi, naghanda sila ng dinner para kay Jesus at tumulong si Martha sa pagsiserve nito. Si Martha ay kapatid ni Lazaro at ganun din si Mary. Ang gawain ni Martha ay mag-serve sa kitchen, tagapagluto at tagapaghanda ng mga kakainin. At ang ikalawa naman, ang sabi binanggit dito, kapatid, ay si Lazarus. Ang sabi, tumulong si Martha sa pagsiserve. At ito namang si Jesus ay kausap niya si Lazarus. Si Lazaro na kapatid ni Martha, ang sabi ay nakikipag-usap. He's enjoying the fellowship with Jesus. Maaring marami pa siyang mga hinihinging request para kay Lord. At ikatlo, nakita ho natin dito, si Mary o si Maria. Ang sabi, verse 3, kumuha si Mary ng halos kalahating litro ng mamahaling pabango. Sobrang mahal ng pabango na yun. So si Maria, kapatid ni Martha at Lazaro, ay naghandog naman siya ng mamahaling pabango sa ating Panginoong Jesus. So, ang 1, 2, 3, ang ika-4
na karakter na pinapakilala ng ating binasa ay sino? Si Judas Iscariote. Verse 4, nagsalita si Judas Iscariot, isa sa mga disciples ni Jesus. Sinabi niya, verse 5, bakit hindi na lang binenta yung pabango? Saka ibigay ang pera sa mga mahihirap. 300 silver coins din, iyan. So si Judas naman, ang kanyang role dito sa pelikulang ating pinapakinggan ngayon ay isang critical at mahilig magbully. No? Ito yung mga nasa church May mga talagang nasa church, mahilig mag-criticize at mahilig magbully. Nagbubully. Yung nagsasalita ng hindi maganda doon sa kanyang kasama sa fellowship. Di ba? Halimbawa, dumating ka ng late na naman, nagpaparinig ng ganun sa iyo. Di ba? Amen? Ito, si Mary, nag-worship, naghandog ng best, naku naman, sayang naman yon. Yung mga ganun nagpaparinig, parang binubuli ka. Ilan sa inyo, nakaranas na kayong binubuli kayo sa loob ng simbahan? Meron ba? Na parang pabiro pero masakit. Di ba, binibiro ka pero masakit. Tahimik kayong lahat, ha? Kalibutin mo nga katabi mo, gising ka pa ba? At ang sumunod naman, na mga starring role, ang maraming Hudyo na dumating. Ito naman ang mga ususero. Ito yung mga spectators. Ito yung mga marites. Ito ang kanilang gagampanang role, mababasa ninyo sa verse 9. Nabalitaan ng maraming tao na nasa Bethany si Jesus, kaya pumunta sila doon sa fellowship na yon. Anong layunin? Para mag-usyoso. Kasi nalaman nila, nandun si Jesus, nandun din si Lazarus na nabuhay. Tinapunta tayo, makalam tayo, anong bagong chismis ngayon? Andun sila. Yun ang role nila dito sa ating binabasa. Naintindihan mo ba, kapatid? So, 5 uri ng mga characters yan na dumalo sa isang pagtitipon in honor of the Lord Jesus Christ. Sino ang kanilang paparangalan? Ang Panginoong Jesus. Parang dumalo sa isang ganitong pagtitipon, may gawain, na ang ating paparangalan ay si Jesus. Alin ka sa 5 ito? Sa 5 ito na ating pinag-uusapan sa John chapter 12, alin ang role mo dito? Ikaw ba yung mga nasa usosero? Ikaw ba ay si Judas na naghahanap lang ng kamalian dito sa loob ng simbahan? O kaya ng bubuli? O ikaw ba ay si Maria na ang layunin mo ay maghandog ng pinakamainam na handog para sa Diyos? O ikaw si Lazaro na gusto mo lang ay maghandog ng prayer request. Lord, give me this, give me that. O ikaw ay si Marta na ang tanging layunin mo lang kaya ka nandito ay para mag-prepare physical ng gawain. Kung wala kang assignment, hindi ka siya nadadalo Kaya lang, nandito ka Kaya, pwedeng ikaw ay worker o manggagawa katulad ni Marta. Physical yung service niya. Ngayon, tignan natin ang mga behavior ng 5 characters na ito. Unahin natin si Marta. Ang sabi rito, Marta volunteered herself to serve. At ito talaga ang ugali ni Marta. Ugali niya talagang magluto. Wow, parang may mga kapatiran tayo dito, masasarap magluto Talagang pagka meron tayong kainan, ako in charge, di ba? Ako magluluto, di ba? Kung i-recall ho ninyo sa Luke chapter 10, 38 to 42, i-recall lang ninyo wala pa tayo muna sa John chapter 12 Lipat tayo ng bahay muna. Punta tayo doon sa Luke chapter 10, 38 to 42. Nang dumalaw si Jesus sa bahay din ni Martha, Mary, and Lazarus.
In-entertain sila ni Martha at saka ni Mary, si Jesus, pati yung mga alagad niya. Tapos ang ginawa agad ni Martha, iniwan ang Panginoong Jesus sa sala at nagpunta agad diretso sa kitchen. Anong gagawin? Magluluto ng pagkain. At ito namang si Mary, siya ang nag-i-entertain kay Jesus Christ. Umupo siya sa paanan ni Jesus. At pagkatapos, hindi magkanda ugaga si Martha, siguro naisip niya, ano kayang putahe pwedeng iluto rito? Hindi niya alam kung ano, kaya sinabihan niya, Lord, pwede po bang patulungin niyo sa akin dito si Mary? Ano sabi ni Jesus sa kanya? Martha, Martha, masyado kang abala sa pagluluto na ihahandog mo para sa akin. Pinili ni Maria ang pinaka-importante sa lahat, ang maupo at makinig sa tuturo ko. Naintindihan niyo? May mga tao minsan, may gathering, walang interest makinig. Ang interest nila mag-serve. Halimbawa, pagtapos ang praise and worship team, po pwede ang praise and worship team, lumabas muna sandali, sa itaas dun, magkikwentuhan lang dun, habang may nagpipreach. Hindi sila interest, para silang si Martha. Pagkatapos silang mag-serve, hindi na sila makikinig ng preaching. Kwentuhan na sila sa taas. Pwede rin naman usher, dahil wala nang dumarating, ang usher ngayon, pwede na mag-rest, akata sa itaas, kwentuhan na lang, kukuha ng gitara, aawit-awit doon, hindi nakikinig ng preaching. Parang si Martha. Ganyan, may ganyan Martha sa church eh. Amen? O parang sa media team halimbawa, dahil wala na siyang assignment, okay, walang magawa, hindi nakikinig ng preaching, pupunta sa isang lugar, sa isang sulok, magte-text-text doon, para siyang si Martha. Pagkatapos siya mag-serve, hindi siya interesado makinig kay Jesus. Si Mary, nakaupo, nakikinig. Amen? Kaya dapat, may iba-ibang mga ginagawa ang mga mananampalataya. Tama ba ang paglilingkod yun? Kung yun ang ginagawa mo itong taong 2024, baguhin mo naman pagdating ng 2025. Tumulad ka naman kay Mary. Martha, kalibitin mo nga. Paano kung lalaki doon? Marto. Sabi ko na si Marto. Kung may Martha tayo o Marto ditong kasama, kapatid, na ang tanging niyang role lang ay tumugtog, magpaawit, mag-ayos ng chair, magtanggap ng tao, at hindi siya interesadong umupo para makinig ng pangangaral. Magbago ka na. Amen? Kailangan i-priority mo ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung tapos na ang role mo, physical preparation, edi maupo ka dyan at makinig ka. Huwag kang makikipagkwentuhan at hahawak ng cellphone. At doon sa cellphone ay i-scroll ka ng mga gusto mong basahin o kaya social media o messenger account mo, bubuksan mo at the time na may preaching. Hindi, mali po yun eh. Hindi ganun. Ngayon, ang ikalawa naman ay si Lazarus. Si Lazarus ay present dun sa fellowship na yon. He enjoyed the fellowship. Actually, ang sabi sa Bible, he was reclining at the table with the Lord. So, ibig sabihin, talagang intimate yung fellowship nila ni Jesus. Nakikipag-usap siya kay Jesus. At maaaring marami siyang prayer request. So, may ganyan si Lazarus sa church. Kaya ka pupunta sa simbahan, hindi para handugan ang Panginoon ng pinaka-best, kundi para bigyan si Lord ng maraming mga basura sa puso mo na gusto mong i-request lahat kay Lord. Lord, baka naman po pwede, gaito, ganyan. Marami kang hinihingi, puro hiningi. Wala ka namang inihandog para sa Kanya. Ang inihandog mo, mga basura ng puso mo na binibigay mo sa Kanya. Ito, si Lazarus. Maaaring marami siyang prayer request kay Lord. Type ng isang believer, pupunta sa church, ang purpose niya is to get something from the Lord. Not to give something, but to have something. To receive something from the Lord. Not to give something to the Lord. Ikaw ba pupunta ka ba sa ganitong pagtitipon? Anong purpose mo? To get something from the Lord or to give something to the Lord? Itong si Lazarus, kapatid, ang sabi, reclining at the table and nakikipag-usap eh.
Alam niya, siya ang Panginoon Jesus, nagbuhay sa kanya. Sabi niya siguro, Lord, ang request ko, sana mawawa pa uli ang buhay ko. Ito, ganyan. Marami siya mga request. At ang sumunod naman ay si Judas Iscariot. Umattend din sa fellowship. Tingnan mo, sarili mo, baka ikaw si Judas. At dito, nakita ho natin, kapatid, wala siyang daladalang gift o regalo kay Jesus. Ang ginawa niya ay nagkikriticize siya sa ginagawa ng kasama niya doon sa fellowship na yon. He criticized yung way ng pagsamba ni Mary. At dito, kapatid, ay pinintasan niya yung ginawa ni Mary. Sayang naman yung inihandog na pabango nun, ang mahal-mahal nun. Sana pinamigay na lang sa dukha. Nagpunta sa church, hindi para maghandog kay Lord. Kung hindi mag-criticize, maghanap ng kamalian doon sa mga kasama niya sa church. O kaya naman, nambubuli. Nakakita ng matanda, papasok sa church, patanda ka na, dito ka pa sa church. Dapat sa bahay ka na lang. Uy, tanda, sa bahay ka na lang. Sa halip na i-appreciate niya, uy, may mga ganyan nambubuli. At ang sumunod naman ay large crowd of Jews. They had also attended, and their intentions were just to see or to observe Jesus and Lazarus. Ito yung mga tinatawag nating mga taong ususero, mga spectators, tagapanood lang. Habang nagwo-worship, hindi makadilat yan. Nagtitingin-tingin yan. Tapos niligang pa sa likod, titignan. Hindi siya makapikit. Nakikiramdam sa katabi niya. Bigla may umiyak. Uy, ano ba to? Tapos mamaya, pag iyak, mamaya tatawa. Uy, ako po, iba napasok ko Mukhang mental ata ito napasok kong ito. Umiyak, tapos mamaya tumatawa. Nagtaas ng kamay. At pagtaas ng kamay, nanginginig. Naku po, ano kaya ito nangyayari rito? Inoobserbahan niya lahat May ganyan sa simbahan. At ang sumunod ay si Mary. Sino si Mary? Umattend din siya sa pagtitipong yun, at dito'y nakita ho natin, kapatid, siya ang nakapagbigay ng tunay na pananambahan o parangal sa ating Panginoon. Hindi si Martha ang nagbigay ng tunay na pananambahan, kundi si Mary. Si Martha involved sa pag-aayos ng lugar, preparation for special number and music. Physical preparation si Martha Pero kulang yun Hindi yun ang nais lang ni Lord Hindi sinasabing hindi maganda yun. Tama yun. Pero hindi yan ang talagang sapat na paglilingkod sa Diyos. Si Lazarus ba? Hindi rin. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, hindi naman yung puro tayo hingilan ng hingi Si Judas ba? Hindi. Sino ba? Itong mga Hudyo na pumunta, na mga ususero? Hindi. Sa 5 nabanggit na karakter na yan, tanging si Mary o Maria ang tunay na nagbigay ng tamang paglilingkod sa Panginoon. Bakit si Mary? Ano ba ang inihandog ni Mary o ni Maria? Ang inihandog po niya ay isang mamahaling pabango. At ang description ng pabangong yun ay mababasa ho natin, kapatid. Okay? Atas tayo ng verse. At ang sabi sa description na yun, ito ay pure nard o nardo sa Tagalog. No? Ito ay uri ng plants na tumutubo sa Himalayan mountains sa India. Yan ay Palestine. So,
kailangang mag-import pa ng uri ng pabango, hindi locally made. Ibig sabihin, mag-i-import, bibili pa sa ibang bansa ng ganong uri ng pabango. At ang sabi itong nardo na ito ay isang uri ng halaman na kung saan ay ang halamang yung kinakailangan ini-squeeze maigi para yung katas ay makuha at nilalagay sa isang sisidlan na ang tawag ay alabastron. Ang alabastron, o sa English ay alabaster, ito ay isang uri ng bato na malambot, parang marble siya, pero soft, at hinahaluan lang ng pampatigas para tumigas siya ng gusto, pero madali siyang mabasag. At yung kaya tinawag na alabastron, kasi yung pinagkunan ng ganoong uri ng stone o marble ay sa Alabastron, Egypt. Yung Alabastron ay isa sa mga syudad sa Egypt. At yung pinagkukunan, ipinangalan doon sa lugar na yon, sa Ehipto. So sa makatuwid, parehong imported items, yung lalagyan at yung pabango sa loob ng lalagyan. Kaya napakamahal siya. Ang halaga ay 300 denarii. Ang description sa Matthew 26, pag binasa niyo yan, verse 6 to 7 ay very expensive. Yun ang description ni Mateo. Very expensive. At dito naman, sa description na binasa natin ni Juan, ay mahigit 1 taong sahod ng isang laborer. Kung ikaw ay nagtatrabaho, yung 1 year na salary mo, ang mahigit 1 year ang katumbas nung halaga ng pabango. Grabe. More than 1 year. Hindi 1 year wages lang, but more than a year of wages. So, inestimate ni Judas. Talaga si Judas talaga magaling sa pera no? Ang pinag-usapan Sabi niya, it cost 300 denarii o denarius. 300 denarii ang halaga. Ngayon, kung itutumbas natin sa panahon natin ngayon yan, ay nasa $25,000. Multiply mo ng 57, magkano? Sige nga, yung magagaling dyan sa English, magaling sa science, magkano? So, yung presyo ngayon ng pabangong yun ay 1,400,000 plus. 1,025,000. 1,425,000. Grabe. Magkakaroon ka ng ganoong property, ari-arian, na maliit lang na sisidlan, na pabango, ang halaga ay mahigit 1,000,000. Kaya noong ito ay nakita ni Judas, na ibinuhos ang lahat ng pabango sa ulo at paanan ni Jesus. Anong sabi ni Judas? Sayang! Sabi niya, sayang! Nagsayang ka ng 1,000,000. Nang hinayang si Judas. Kasi alam niya ang mahal-mahal nung pabango. Pero pinanghinayangan ba ni Maria? You know, ang tamang pagpaparangal sa Panginoon, ang tamang paglilingkod sa Diyos sa year 2025, ialay mo ang pinaka-importante at pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Yan ang tamang paglilingkod sa Diyos. Sapagkat nakita ho natin kay Mary, maaring kay Mary, itong pabangong ito, na nakakahalaga ng sa atin ngayon ay 1.4 million pesos, ay isang bagay na kanyang pong pagmamay-ari o inheritance po niya. It is all that she had. At meron akong nabasa na isang komentary na sinasabing yun daw po ay inihahanda ni Mary pag siya ay ikakasal na.
ibibigay niya as dowry sa kanyang groom. Piniprepare niya yon bilang dowry. Kasi at that time, nagbibigay po ng dowry, yun pong bride sa kanyang groom. Hindi lang ang groom ang nagbibigay ng dowry doon sa kanyang bride, kundi ang bride din, yung babae kakasal, ay nagbibigay ng dowry. Kaya itinatabi niya yan, inihanda niya sa kanyang pagkakasal. Kaya lang, nung ang Panginoong Yesus ay parangalan, nag-isip siya, anong napaka-importante sa buhay ko ang kailangan kong maihandog sa Panginoon? Ano ang pwede kong ialay sa Panginoon na pinaka-importante sa lahat sa buhay ko? Naalala niya yung paghahanda ko ng kasal. Kaya ang ginawa niya, kapatid, yung mamahaling pabangong yun na gagamitin niya as dowry, ay kanya pong ibinuhos lahat. Walang itinira sa lalagyan. Sa ibang translation naman, sinira niya yung lalagyan. Winasak niya talaga yung lalagyan at ibinuhos niya lahat sa ulo at sa paanan ng Panginoong Yesus. Yun ang kanyang ipinahid sa ulo at sa paa ng Panginoong Yesus. Inubos niya lahat yung 1.4 million na yun. Na hindi na siya nag-isip, para sinasabi niyang, hindi na ako mag-asawa, para kay Lord na lang. Si Lord na lang ang aking katipan forever. Parang ganun. Hindi niya inisip ang kanyang future. She gave all the best. Yan ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Nag-alay si Maria o nag-surrender si Maria ng pinakamahalaga sa kanyang buhay. Bakit niya ginawa yun? Sabagat yun ay pagkilala na what she needs is God in her life. It's not money that is very important to her. It's not the husband na ang mahalaga para sa kanya. It's Jesus. Yun ang napaka-importante para sa kanyang buhay. It's Jesus. Grabe yung kanyang devotion sa Panginoon. Yan ang dapat na uri ng paninilbihan natin sa Diyos. Best ang ibinibigay na paglilingkod. Kaya kung pupunta tayo sa gawain sa Panginoon, ano ang iyong layunin? Ang layunin mo ba ay katulad ni Lazarus humiling ng kung ano-ano sa Panginoon? O ang layunin mo ba ay katulad ng mga Hudyo na dumating na mag-observe lamang o tingnan ang mga kapatiran, yung gusto nilang makita, kasi gusto nilang makita lang si Jesus, gusto nilang makita nila si Lazarus, o gusto mo lang makita ang crush mo, o ang gusto mo, o dahil andito ang boyfriend mo, ang girlfriend mo, kaya ka nandito sa simbahan. O katulad ka ba rin ni Martha, kapatid, na ang layunin mo, kapatid, ay para mag-serve physically lang and after that, wala na. O katulad ka ni Judas na kaya ka pupunta rito ay para humanap ng kapintasan ng iyong mga kapwa mananampalataya. O ikaw ay nagpunta na katulad ni Mary na ang layunin mo, kapatid, ay ihandog sa Panginoon ang pinakamahalagang bahagi ng iyong buhay. Maaaring hindi mo tanggap ang mensaheng ito. Pero tandaan mo, hindi mo ito makakalimutan sa oras na dumating ang Panginoon. Bakit? Pag hindi ka nasama, ibig sabihin yan, hindi mo tinanggap ang mensaheng ito. Dahil hindi mo ibinigay ang buong buhay mo para kay Kristo. Amen? Kasi kung hindi natin ibibigay ang buong buhay natin, ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin, useless ang paglilingkod mo sa Diyos. Hindi ka tanggap-tanggap yan.
Matutulad ka doon sa sinabi ni Jesus sa Mateo 15, ang bayang ito'y sinasamba ko ng kanilang mga labi, pero ang puso nila ay malayo sa akin. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Sinabi ng Panginoong Jesus yun. So tumitingin siya, kapatid, sa uri ng puso na taglay ng isang tao. Handa mo bang ihandog sa Diyos ang pinakamahalagang bahagi ng iyong buhay? Kasi, yun pong kanya pong tinatagong mamahaling pabango. Pinagtitiwalaan niya yun. Dahil safe siya, isip niya, pag nagkaroon ako ng boyfriend o mga pangasawa, hindi na ako mahihirapan magbigay ng dowry. Andun ang tiwala niya. Ikaw, anong bagay lang yung pinagtitiwalaan sa buhay? Kung meron ka mga bagay na pinagtitiwalaan mo sa buhay, hindi mo kayang ibigay sa Panginoon, hindi yan ang tamang pagsamba, tamang paglilingkod sa Diyos. Ang tamang paglilingkod sa Diyos, handa mong ibigay, handa mong isurrender sa Panginoon ang pinaka-importanting bagay sa buhay mo. Anong ginawa ni Mary? Pagdating ni Jesus, binasag niya yun pong alabaster box. Siguro nabigla siguro si Martha at si Lazarus. Kasi alam nila, mahal yun eh. Alam nila, iniingatan yun ng kapatid nila. Siguro, napaganon sila. Hindi na nila napigilan ang kapatid nila. Kasi alam nila kung gaano ka-devoted si Mary sa Panginoong Jesus. Doon pa lang sa Luke chapter 10, kaninang kinikwento ko, 38 to 42, di ba? In-entertain ni Mary si Jesus. Umupo sa paanan at nakinig maigi sa mga itinuturo ni Jesus. Kaya noong si Lazarus ay mamatay, ang hinanap niya ay si Mary. Nang dumating si Jesus, di ba nung mamatay si Lazarus, hindi pa niya binubuhay. Nang dumating siya doon sa Bethania, ang humarap sa kanya ay si Martha. Pero sabi niya kay Martha, where is Mary? Kaya nagparating ng mensahe kay Mary na nasa bahay umiiyak. Sabi sa kanya, hinahanap ka ng guro. Tapos, lumabas si Mary sa bahay. At nakita niya si Jesus nakatayo. At doon ay lumapit siya at lumuhod sa harapan ng Panginoong Jesus. Umiyak si Mary. At anong sabi sa Bible? The shortest verse in the Bible is found in the book of John. Chapter 11, verse 35. Jesus wept. Bakit umiyak si Jesus? Umiiyak ang babaeng grabe, inihandog ang kanyang pinaka-importanteng bagay sa buhay niya. Alam niyo, pag may isang tao, isang mananampalataya, talagang best ang ibinibigay na paglilingkod sa Diyos. Pag umiyak ka, iiyak din ang Panginoon sa iyo. Pag nakita niyang lumuluha ka, luluha din ang Panginoon sa iyo. Kaya grabe yung puso ng Panginoon Jesus kay Mary. Umiyak si Mary dahil umiyak si Jesus dahil kay Mary. Hindi dahil kay Martha. Kay Mary. Kaya sinabi ni Jesus, saan niyo siya nilibing? Pagkatapos yun, tinanong ni Jesus, ang dumating si Mary, saan niyo siya inilibing? Doon po sa yungib. Ito na naman si Martha. Kontrapelo na naman. Panginoong Jesus, 4 na araw na po nalilibing yun. Mabaho na po ang bangkay nun. Sabi ni Jesus, Martha, kung maniniwala ka lang, you will see the glory of God. If you believe, you will see the glory of God. At inutos ngayon ni Jesus, tanggalin ang bato sa bunganga ng yungib o ng kulungan. Ginulong ng mga lalaki yung bato. At sumigaw si Jesus, Lazarus! Rise up! Mamaya-maya lumabas si Lazaro. Yun po yun. Kaya nagkaroon ng ganitong pagpaparangal dahil sa ginawa ni Jesus. Ano nagtulak kay Jesus gawin yun? Because of Mary. Iba si Mary. Grabe ang puso ng Diyos. Alam niyo po, kung ikaw, pag sa paglilingkod mo sa Diyos, talagang
best ang ibinibigay mong paglilingkod, si Lord, ang daling matouch pag lumapit ka. Madaling mahipo ang puso ng Panginoon. Kaya tumulad tayo kay Mary na ang kanya pong ibinigay na paghahandog ay absolute best. Absolute best. It represents the giving to God of our best. Pinaka-best sa lahat ng best. Kasi yung binigay niya is the most expensive item of all. Marami tayong mga bagay na tinatago sa puso natin. Mga bagay na minahal mo kesa sa Diyos, kesa kay Jesus. Aminin mo yun, di mo lang matanggap kasi pride yun eh. Kaya minsan pag nasasaktan ka sa mensaheng ito, pride yan eh. Yan ang isa sa pinakamahalaga sa iyo, yung pride. Yan ang dapat na ma-surrender mo. Kasi precious sa iyo yan eh. Yung ego, yung pride. Pagka ikaw ay nare-rebuke, nasasaktan ka, pride yun. Pag may itinutuwid ka, pride yun. Hindi mo matanggap sa sarili mo. At yan ang pinaka-precious sa iyo, yung pride. Ba't hindi mo isurrender yan sa Panginoon? Amen? Kaya itong papasok na year 2025, mahalagang-mahalaga na isuko mo yung pride mo, kapatid. Surrender your pride to the Lord. At ano ba yung mga bagay na dapat mong isuko sa Panginoon? Your time. Yung oras mo, yung panahon mo. Give your best time for the Lord. Yung oras mo. Because time is precious. Sa mga tao, time is precious. Kaya nga, yung iba, yung appointment nila, kung maaari, 30 minutes lang ang usapan kasi marami pa silang gagawin. Kaya for them, time is precious. Ayaw nila, naghihintay sila, di ba, sa mga kausap nila. May mga ganun tao. Maski sa presidente, hindi po pwedeng pagka nakipag-usap ka sa presidente, time is the, open, sky is the limit, hindi pwede yun. Pag sinabing 30 minutes lang ang appoint mo sa presidente, 30 minutes lang. Kasi for them, time is precious. Ganon din sa atin eh. Time is precious. Po, pwede yung oras mo, yan ang isurrender mo sa Panginoon. Anong maraming pinag-alagakan mo na maraming oras? Saan ka naglalagak ng maraming oras? Sa cellphone? Kadalasan ngayon sa cellphone. Mapupunan ninyo sa pagkainan, bago kumain, bawat isa may hawak ng cellphone. Tapos hindi nag-uusap habang kumakain dahil lahat sila habang kumakain, may cellphone na ginagamit. Yun ang buong oras. Kaya yung iba, walang time para magbasa ng Bible. Walang time para mag-spend ng prayer kay Lord, ng worship. Maraming oras sa cellphone. Maraming oras sa iPad. Nanonood sa YouTube, nanonood ng Netflix, nanonood kung ano-ano pinapanood doon sa cellphone na hawak niya. Wala naman magre-rebuke sa'yo. Hindi ka magre-rebuke ng asawa mo, ng asawa mo, ng anak mo, ng kapatid mo. Saan mo tatanggap ang rebuke? Sa church. Kaya ka nga nandito eh. Amen? Para ituwid ka. Kasi, ang pinag-uusapan natin, papaano ang tamang paglilingkod sa Diyos sa year 2025. Ibigay mo ang pinakamabuti. Yung pinaka, yan ang iyong ibigay sa Panginoon. Mag-alay ka na walang reservation. Una, ibigay mo yung pinaka-best, tamang paglilingkod sa year 2025, yung best talaga, ha? At ikalawa, maglingkod ka na walang reservation. Bakit? John 12 verse 3, ibinuhos lahat ni Mary ang laman ng mamahaling pabango. Walang itinira doon sa lalagyan. Walang itinira kahit kunti. Lahat ibinuhos, sabi ng John 12 verse 3. Sabi ng Matthew 26 verse 7, she poured on his head,
Sabi ng Mark 14 verse 3, she poured the perfume. Binuhos talaga. Amen? Hindi siya nagbuhos ng 1/3, 3/4, o 1/4 of the perfume, but she poured all. Say all. Lahat binuhos niya. Wala siyang itinira. Wala siyang pero, kasi, baka. Walang itinira na anumang katitig. Ibinigay niya lahat. Yan ang dapat na paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Importante po yan. Ibigay mo lahat. Itodo mo sa Panginoon. Kasi mababaliwala lahat ng ari-arian mo pagdating ng Panginoong Jesucristo. Baliwala lahat yan. Mga pinagmamalaki mo, trabaho mo, mawawala lahat ng negosyo, lahat ng trabaho mawawala. Bakit? Basahin ninyo ang Thessalonians. Pagbabalik ni Kristo, may dalang naglalagablab na apoy. Upang kanyang kunin ang mga mananampalataya, isi-save niya, dadali niya muna sa langit, at dito sa mundo, lilipulin niya lahat ng tao rito. Susunugin lahat ang dapat nasunog dito sa mundo. Yun ang pagbabalik ni Kristo eh. At pag nasunog na lahat yan, sa kanya yung mga mananampalatayang kinuha niya sa langit, dadali niya rito sa lupa dahil maghahari dito sa lupa. At maghahari ang kapayapaan. So, bababaliwala lahat ang mga inilagay mo, mga minahal mo. Di ba? Kaya makita ho natin, mga kapatid, na napaka-importante na pag nag-serve ka kay Lord, walang reservation. Todo talaga. Todong-todo ang pagpapagamit mo sa Panginoon. Para din yan noong ako ay nagsisimula dito sa gawain sa Sampaloc. Tatrabaho pa ako noon. Lumalago yung Bible study ko. Nagsimula sa 5 ang Bible study ko. Tapos, umabot ng 70 yung aking hinahawak ang Bible study. Nangungusap sa akin si Lord. Kailangan iwan ko na yung trabaho ko. Kasi, hindi na Bible study, yung congregation na yung hawak ko eh. 70 na sa loob ng 6 na buwan eh. Yung from 5 lang na binabible ko, naging 70 na. Kailangan iwan ko na ang trabaho ko. Hindi ko kayang iwan. Kasi breadwinner ako sa pamilya ko. Ako inaasahan ng nanay ko makakatulong sa kanya. Dahil yung kapatid ko na panganay ay nagtanan na, may asawa na. Tapos, yung tatay ko, wala namang trabaho. Ang hanap buhay lang ng tatay ko ay pagkukubra ng wedding. Magwe-wedding ang tatay ko eh. Dati eh. So, wala talagang aasahan doon. Madalas pa ang tatay ko lasing, kaya madalas napuputukan. No? Sabihin napuputukan, hindi niya na isusulat yung tamang itaya, tapos hinahabol siya ng mananaya niya, nananalo daw doon sa pagtaya sa wedding. Mali ang sulat. 14.5 ang taya, ang naisulat niya ay 14.6. Yung ganun ba? Kaya hinahabol siya ng mananaya. So, sa halip na makatulong, wala. Ang mga nag-aaral, mga kapatid ko, yan, sila Rowena noon, mga ibang kapatid, nag-aaral pa sila, wala makatulong ang nanay ko. Ako lang, dahil ako nga itong nakapagtapos ng pag-aaral. Tinatawagan ko ng Diyos. Sabi sa akin ni Lord, anak, naglilingkod ka ba sa akin? Yes, Lord. Binigay mo ba ang buong paglilingkod mo? Yes, Lord, binigay ko. Hindi pa, sabi sa akin ni Lord. Ano yung, ba't hindi pa po, Lord? Nangungusap sa akin si Lord eh. Iwan mo, trabaho mo. Ako sabi ko, Lord, hindi ko kaya yun. Marami akong binubuhay na tao. Hindi. Ang paglilingkod sa akin, kailangan best. Nag-struggle ako noon, iyak ako ng iyak, gabi-gabi. Kasi hindi ko kayang mawalan ako ng trabaho dahil, siyempre, lagi lumalapit ang nanay ko na, anak, tuition fee ng kapatid mo, pambayad sa tubig, bayad sa ganito, bayad sa bahay, bayad sa kuryente. Ako inaasahan ng nanay ko. Siyempre, nanay ko, malit lang ang sahod. Di ba? Nangusap sa akin ng Panginoon. Sino bang mas mahal mo? Ang trabaho mo o ako? Sabi ko, Lord, ikaw. O ako pala mahal mo eh. Di iwan mo ang trabaho mo. Iyak ako ng iyak. Gabi-gabi akong iyak ng iyak sa Panginoon. At isang araw, sabi ko, magpa-fasting ako ng 5 araw.
Hindi ko kasi kayang gawin eh. 5 days akong fasting. Wala, hindi umubra pa rin. Hindi ko kaya talagang i-give up ang trabaho ko para lamang hawakan ang ganitong kongregasyon. Nag-second days, 5 days fasting ako. Yun, paggising ko sa umaga, tanggal lahat yung mga takot sa future. Ang lakas ng loob ko, file agad ako ng resignation. Hindi ko sinabi sa nanay ko na umalis ako sa trabaho. Sabi ko lang, Nay, nagpapastor ng anak niyo. Ba't di ka na pumapasok? Yun na, nung sinabi, ba't ka na pumapasok? Nung sabihin ko, Nay, nag-resign ako sa trabaho, naku, iyak na ang nanay ko. Naglulupasa yung nanay ko. Sino na makakatulog sa akin, anak? Ako na, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang nakasama ko, nanay ko, sa paglilingkod dito, yung mga matatanda dito, nakasama nilang nanay ko. Sa kasaksi nilang nanay ko dito. Na-involve ang nanay ko sa ministry ng children, naging chairwoman yan. Sa jail ministry, yan, nanay ko. Naging, si Nanay Rose, ayan, kilala ng mga matatanda dito. Si Nanay Rosita, bago kunin ng Panginoon. Kasama ko siya nag-serve. Nadala ko nanay ko sa gawain sa Panginoon eh. Dati nagdulo pa sa iyo, anak, ba't ka nag-resign? Nanuloko ka na ba? Akala nila madali iwan ng trabaho. Hindi po. Isa yun sa alabaster box na sinurrender ko sa Panginoon. Kaya alam ko ang tinuturo ko. Kasi na-experience ko yan. May sinurrender akong alabaster box. Mamahaling pabango. Part ng buhay ko. Pero kailangan kong isuko dahil gusto kong magamit ako ng Panginoon. Amen? Pero kayo, hindi pare-pareho ang calling natin. Hindi ko sinasabing iwan nyo trabaho nyo. Iwan nyo negosyo nyo. Pero pwede mong isurrender ang trabaho mo kay Lord. Sa paanong paraan? Yung trabaho mo, gagamitin mo para kay Lord. Sa trabaho mong yan, mag-share ka ng gospel sa mga kasama mo sa trabaho. Magtatayo ka ng Bible study o cell group sa trabaho mo. Yun ang ibig sabihin ng pagsusurrender mo ng trabaho mo kay Lord. Not necessarily iiwan mo. Kasi iba-ibang pamaraan natin. Ako, dapat iwan ko talaga dahil lumalago yung gawain. Nasa opisina ba naman ako, tatawag tong mga kapatiran. Sabi sa akin, Brother Perdi, punta mo kami rito, nag-aaway kami mag-asawa. Naku, marami akong ginagawa dito eh. Hindi, puntaan mo kami ito. Ito, binubugbog na ako. Ano gagawin ko? Boss ka ako, paalam po muna ako, undertime ako. Bakit? May ayusin lang ako ang problema. Ganun, puro ako undertime. Kasi maraming problema ang kongregasyon at that time na hawak ko. Hanggang sa kinakausap na ako ng Diyos, iwan mo na ang trabaho yan. Yan ang iyong alabaster box na kailangan mong isurrender sa akin. Bagay na importante at mahalaga sa iyo. Pero sa akin yun. Sa inyo, maaaring hindi pinaiiwan ang trabaho, kundi ang pinagagawa lang ng Lord, isurrender mo yan, mahalaga sa iyo yan, ngunit pag surrender mo yan sa akin, ibig sabihin, makikialam na ako sa trabaho mo. Ako ang gagamitin kita sa trabaho mo na yan. O may negosyo ka. Hindi sabihin pag sinurrender mo, iwan mo na, isara mo na yung negosyo. Hindi yun. Kundi anong gagawin mo sa negosyo? Yung mga trabahador mo sa negosyo, i-Bible study mo sila. Magtayo ka ng Bible study doon sa negosyo mo na yun. Magtayo ka ng gawain sa Panginoon. May kongregasyon ka na. Dahil sino? Mga tao yun eh. Atin talaga yun. Dahil tao mo yun eh. Amen? Yun po ibig sabihin nun. O sa school. Not necessarily pag sinabi kong surrender mo, bigay mo yung best na paglilingkod mo sa Diyos sa year 2025. I-surrender mo ang iyong schooling. Ano yung sabihin? Hindi ka na mag-aaral? Hindi. Kailangan mong pag-aaral. Habang nag-aaral ka, ito ibig sabihin ng surrender ng pag-aaral mo. Habang nag-aaral ka, magpagamit ka sa school na pinapasukan mo. Mag-share ka doon. Magtayo ka ng cell group. Magtayo ka ng Bible study within that school. Yun ang ibig sabihin po noon, kapatid. Na best na paglilingkod mo sa Diyos. Na yung ginagawa mo, hindi sayang. Laging kasama si Jesus. Laging si Yesu Cristo kasama mo. Lagi siyang binabandera mo. Yan po ang ibig sabihin ng sinurrender mo ang mga bagay na importante sa buhay mo. Laging si Jesus nariyan. Amen?
Hindi yung ang tagal mo nang graduate ka na hanggang ngayon, di pa nakakilala sa Panginoon ng mga classmate mo, hindi mo malang sila sineran, ni wala ka malang na itatag na cell group sa school nyo, sa mga classmates mo. Ano ka ba? Surrender mo. Mahalaga yan sa iyo ang pag-aaral mo, pero isuko mo yan sa Panginoon. At makikita ang pagsusuko mo ng pag-aaral mo kay Lord kung magtatayo ka ng small group doon sa klase ninyo. Yan po yun. O sa trabaho, o anything. Mga bagay na importante sa buhay mo, isuko mo sa Diyos. Naintindihan niyo po ba ako? Paano naman yung mga loved ones? I-surrender mo sila kay Lord. Sa paanong paraan? Sharean mo, dalhin mo sa church ang mga mahal mo sa buhay, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang magulang mo, kapatid mo, dalhin mo kay Lord. Yun ang ibig sabihin ng pagsusurrender sa Panginoon. Hindi iwan mo na asawa mo, iwan mo ang anak mo. Hindi po ganun. Kasi ang paglilingkod ho sa Diyos, kapatid, dapat laging si Jesus Christ nariyan. Kasi importante si Jesus. Pinapakita mo, hindi kumpleto ang aking trabaho hanggat wala si Jesus dyan. Hindi kumpleto ang pag-aaral ko pag wala si Jesus dyan. Laging ganun. Laging si Jesus ang kasama. Up next, ikatlo, mag-alay ka ng wala na pong atrasan o bawian. Kahit ibuli ka o tuligsain ka ng iba, grabe naman maglingkod ka sa Panginoon. Ang tindi mo naman na mag-serve kay Lord. May sakit ka na nga, nasa church ka pa. Inaapoy ka ng lagnat, present ka pa sa church. Alam ko ang sinasabi ko, naranasan ko yan. Hindi ako pastor doon, member lang ako. Inaapoy ako ng lagnat, umaatin ako ng simbahan. At naniniwala ko, kaya ako umatin, pagagalingin ako ng Panginoon. Hindi man ako binigo ni Lord. Madalas ganun, inaapoy ako ng lagnat, pupunta ako ng gawain. Nanay ko, galit yan. Noon, di pa kasama sa church. Anak, napaka-panatiko mong tao. Inaapoy ka ng lagnat, alos umaabot ng 41 yung centigrade ng iyong lagnat. Tapos pupunta ka ngayon, linggo, kasi may gawain kami. Naku, hindi pwede yan. Naku, nag-away kami ng nanay ko. Tumakbo ako, lumayas ako, pumunta ako sa simbahan para dumalo. Pagbalik ko, hipuin mo ko. Uy, ang lumig ah. Tapos kasi niya, inuna ko kasi si Lord eh. Ganun. Amen? Ayun ang tawag doon, sinurrender mo ang buhay mo kay Lord. Hindi ka nahadlangan ng sino man. Amen? Walang bawian. Pag sinurrender mo, hindi mo pwedeng, Lord, teka muna, akin na muna yung pagsusuko ko ng sarili, bawi ko muna. Hindi pwedeng bawi yan. Walang bawian. Amen? Tingnan mo si Mary. Nang tinuligsa si Mary, anong sabi ni itong bully na ito na si Judas Iscariot? Sayang naman yon, ang mahal-mahal niyan. Hindi ginawa ni Mary na, sayang. Lord, sandali lang po. Babalik ko uli yung pinahid kong oil dito sa lalagyan. Hindi na. Hinayaan nang ibigay ni Mary kay Lord lahat yun. Wala nang bawian. At nag-alay siya na walang panghihinayang. Huwag niyong panghinayangan ang inyong buhay sa Diyos. At ang ikalawa na nakita ko po, na uri ng paglilingkod na para sa taong 2025 ay tayo po ay magkaroon ng pusong alipin. Yan po kapatid ang tamang paglilingkod sa Diyos. May pusong alipin. Kasi, yung ginawa ni Mary, di ba? Ang ginawa niya kay Jesus ay yung mamahaling pabango. Yun ang ginawa niya parang tubig. Binuhos niya sa ulo ni Jesus at doon sa paa. Tapos yung paa, nilinis niya ang ginawa niyang basahan ang kanyang buhok. Grabe. Ang naging basahan ay buhok. Alam niyo po, ang kaugalian nung araw na yun, nung panahong yun, pag may bisita sila sa bahay, yun pong kanila pong bisita, ay hinahandugan nila ng tubig. Tapos nililinis po nila ng tubig yung paa noon pong kanilang visitor.
Tapos kumukuha ng tuwalya at pinupunasan. Tapos binubuhusan din po nila ng langis yung ulo bilang pagpaparangal nila doon sa bisita. At isang uri ng pagpapakumbaba yun nung may-ari ng bahay. At ang gumawa niyan, walang iba kundi si Mary. A gesture of humility. Paglilingkod sa Panginoon. Yan ang tamang paglilingkod sa Diyos. Hindi hinahanap ang sarili natin. Kung anong pakinabang meron kang makukuha, kundi kung ano maibibigay mo para sa Panginoon. Naihandog nyo na ba ang inyong alabaster box? Binasag mo na ba ang alabaster box mo? Anong bagay na importante na meron ka? Ihandog mo sa Panginoon. Taong 2025, ibigay mo ang pinakamainam na paglilingkod mo sa Diyos. Kasi paparangalan ka ng Panginoon sa araw na yun. Yung ginawa ni Mary, pinarangalan siya ng Panginoon. Sa Mateo 26, talatang 13. Anong sabi ni Jesus? Sa tuwing ipangangaral ang mabuting balita, yung ginawa ng babaeng ito na si Maria ay hindi makakalimutan, kundi laging babanggitin. It will be a memorial to her. Ayan, I tell you the truth. Wherever this gospel is preached throughout the world, what she, si Mary yan, has done will also be told in memory of her. Grabe pala yun. Yung maghamdog ka sa Diyos ng napaka-expensive, napaka-mahal, gagawing alaala sa puso ng Diyos yun. Hindi niya makakalimutan yun forever. Ano ang bagay na gusto mong isurrender sa Panginoon na importante sa iyo? Hindi makakalimutan yan ng Panginoon. Pwede makalimutan niya ng pastor yung ginawa mo, pwede makalimutan ng katabi mo, pero ang Diyos, hindi niya makakalimutan ang paglilingkod na ginawa mo sa Kanya. Kasi binigay mo yung best para sa Kanya. Lalo na kung ikaw nakatira ka pa sa malayo. Di ba? Katulad dito, ano pangalan nito? Daniel. Si Tita Flor mo. Sa kapagaling, Flor? Sa Las Piñas pa yan, pumunta pa sa Sampaloc. Ang layo nun, Las Piñas. Kapunta na ako dun. Nag-preach na ako sa isang church doon. Ang layo po nun. Highway pa dinaanan ko. Pumunta lang siya. Anong tawag dyan? Yan ang isa sa mga best na paglilingkod sa Diyos. Sa batang tayo, ang lapit-lapit lang natin, wala pa tayo, hindi pa tayo makapunta sa church. Di ba? Amen? So, ang layo pa. Yun yung mga ganong paglilingkod, hindi nakakalimutan ni Lord yun. Isipin nyo, anong pinaka-importante sa iyo na po pwede mong ialay o ihandog sa Panginoon? Yuko natin ang ating mga